Good morning guys! Isang maulang umaga ang bumungad sa amin dito guys. Kahapon pala ay nagdilig ako. Kagabi yun. Kasi yun lang yung time ko at saka marami akong ipon na tubig na ulan. Tapos, kailangan ko na silang diligan. Lahat diniligan ko na, pati yung mga bagong tanim ko guys. Dahil meron na rin naman talaga silang roots. Ayun. Tapos, sobrang mga 1 week ata ako na hindi nakagawa dito sa aking garden guys. As in, sobrang tagal. At sobrang kawawa na sila. Tingnan nyo yan, wala ng laman kasi tinaob ng pusa yan guys. Tapos, meron pa akong hindi na itanim mula doon sa plant hole ko noong December pa. So, kulang talaga yung oras ko. Yung mga gawain ko, mga tira-tira pa noong nakaraang taon. Yan, alam naman natin yung mga hirap ng pinagdaanan ng mga nanay na may mga maliliit pa na babies. Ayan may dahon pa na nahulog dyan. So, ngayon magtatanim lang naman ako ulit. Ituloy ko ng pagtatanim yung mga natira pa na mga ionium halos. Samahan niyo ulit ako guys sa aking pagtatanim. Please like and subscribe. Naitanim ko na sila lahat guys, finally. Tapos na rin. Ayan yung si Silver Spoon. Kalankoy Silver Spoon. Yung aerial roots niya, lumabas na dyan. Tapos kuluntoy na siya masyado. Actually, kakabukas ko pa lang yan nung na-unbox ko. Na rin talaga siya, lupay-pay na. Tapos ngayon na, hindi ko natanim agad, lumala. Pero buhay pa naman siya guys. Gagaling din naman yan. Ni-rain or shine ko pala to. Umulan kagabi kasi. Okay naman yung Kalankoy sa ROS. So ito na yung Black Prince. Yan, kasama sa isang set na 50 pesos ata yun guys. Tapos si Lungissima. Yan, pinasama ko na dyan. Tapos ito yung luma ko na Darth Vader na lumiit na talaga masyado. Ito pala si Black Prince guys. Since nakita nyo na naman yung pag-unbox ko na matanda na talaga yung kanyang stem. Kaya ginawa ko, pinugot ko siya para mag-produce ng bagong roots. Kasi kapag luma yung stem, gaya nung sabi ko, mahirapan lumabas yung roots. Kadalasan doon sila lumalabas sa part na bata pa. Yung green pa. Kaya pinugot ko na lang. Tapos bago ko to natanim, meron na siyang roots na konti din naman. Mas mabuti talaga na kapag dumating yung plant nyo na matanda na yung bottom part, yung stem ay i-behead nyo na lang para ma-refresh. Ito din, ganun din ang ginawa ko. Matanda na rin yung bottom part nito, si Lungissima. Kaya pinugot ko na rin. So, ayan na yun sila. Para makaproduce ng bagong roots. Ito tinanim ko to na wala pang roots. Ito naman yung cream tea. Ayan. So, hinayaan ko na lang siya na medyo tumabingi. Kasi may baby dyan sa gilid. Para naman makalabas ng maayos yung kanyang baby. So, nasira na yung kanyang rosette guys. Bago ko pa na itanim. Ayan Napaka na siguro yan ng manok. Mukhang manok to. Tinuka. Ayan, tapos yan, nasisira na, tapos natanggal na itong isang dahon. Pang leaf propa na lang yan. So, hahayaan ko na lang siya dyan muna. Tapos ito siya, Apalota Vampire. Di ba mashi ito nung dumating? Tapos, nakarest na siya, kaya, ayan na yun. Nawala na yung mga mashi niya. Na lahat, natanggal na. Tapos ito ay okay naman siya. Mukhang mabubuhay na yan siya guys. Madali lang mag-leaf propa nito si Apalota Vampire kasi meron na akong ganyan dati. Tapos, hindi ko lang naalagaan yung kanyang leaf propa na nabuhay na sana. At yan na lang yung natira sa orpet. Maliit din naman kasi yun. Tapos, nasira na yung mga stem kaya pinagpupugot ko na lang sila. Tapos, yan yung Sedum Dendrobium. Yan. Nakalagay siya sa mas malaking pot kasi mabilis yan siyang magkakaroon ng sanga. Mabilis lang siyang lumago. Gaya ng mga sedum din, mabibilis talaga lumago. So, sana hindi siya magkaroon ng aphids dito sa akin. Aphids? Hindi, scales. Sana hindi siya magkaroon ng scales. Gaya nung dati ko. Para mag-lash naman siya. Tapos, ito yung mga ghosty.
Tapos, hindi ko alam kung ano to guys. Diyan ko na lang nilagay na naubos na halos yung mga nakalagay dito na Lovely Rose. Ayan, ito na lang yung natira guys. 4 na lang sila. Ito naman ay yung nilagay ko dito na Victor Kane. Ayan siya. Ito din, mga Victor Kane na to. Tapos ito parang ghosty. Ayan, galing din ito. Sabay ito sila. Ayan. Tapos, akala ko hindi siya ghost plant. Ghost plant din pala. So, dapat sana tinabi ko to doon sa ghost plant din na isa. Pero, hayaan nyo na. Diyan na lang muna siya. Dahil medyo nakaka-recover na siya. Tapos, ito naman yung free na murasake sa akin ni ma'am. Ayan, may tinuka na rin ng manok. Yan. May nangitlog palang manok dito guys. Buti na lang napansin ko. Isa pa lang yung itlog niya nung nakita ko. So, inalis ko yung itlog. Nilaga ko. Manok pa naman yun ng kapitbahay. Tapos ang dami niyang damage. Tinaob pati yung mga Astro ko at saka Jim. Kakainis. Hindi pa siya masigla. Tapos ito na yung mga Aeonium. Ayan. Pinag-isa ko nga lahat sa isang pot na. Kasi hindi din naman sure na mabubuhay. So, nilagay ko na lang dito para hindi na ako makakonsume pa ng space. Ito guys, murang-mura lang to pala. Kasama pala to siya sa isang set na 50 pesos. 4 sila na plant, 50 pesos ito. Hindi ko na malala kung sino yung mga kasama nito. Basta, 4 silang lahat sa isang set. So, napapansin ko, yung mga mura na nabili ko na mga Aeonium, sila yung mga naiiwan. Sila yung mga masisigla pa pagdating. Pero yung mga binili ko na medyo price na Aeonium, sila yung namamatay. Yung mga hindi ko na naitanim halos. Yung kasabay din ito na isa, yun na maalam din. Ito yun oh. Ayan yun siya guys. Hindi ko na tinanim. Mukhang hindi na din naman to magsusurvive. So siguro kung gusto nyo mag-try ng Aeonium, bili na lang muna kayo ng mura. Kasi yung mura kasi yung madaling alagaan. Kaya siya mura. Tingnan nyo to oh, sa kakataob ng pusa. Ganyan ang nangyari. Nasira na siya ng tuluyan talaga guys. Si Orange Monroe to. Linisan ko lang para bibigay pa yan siya ng mga pups. Linisan ko lang yung mga mashi. Sayang guys, no? Kalagot. Kalagot. Ayan, grabe. Ang ganda na nito eh. Ayan. Kapatong na lang. Kasi laging natataob. Wala pa naman akong propagation nito. Mag-alis na lang ako ng dahon para dyan mag-produce ng babies. Ayan. Ay, hindi pa nasira yung pinaka-core niya. Baka sakali, dyan yan maglabas ng mga pups. Tapos ito na yung compactum. Ayan. Bawal sa init si compactum guys. Masisira yan siya. Malalaglag yung kanyang mga dahon kapag ilagay mo sa initan na hindi pa siya. Actually, kahit na nagkaroon na siya ng roots, hindi ko pa rin siya nilalagay talaga sa arawan. Laging nasa shaded lang yan siya. Ito naman yung Harry Watson. Ito yung pinakagitna. Luma ko yan na Harry Watson. Stress yung color niya dito at hindi siya masyadong lumalaki. So, mahirap din talaga mag-alaga ng Harry Watson sa lowland. Pero, baka ayaw nila din sa init. So, try kong ilagay sa shaded ulit. Yan, dyan muna siya. Tapos ito yung isang kalanchoe. Yan si chicken feet na variegated. Ang dami na niyang aerial roots guys. Gusto ko siyang ilagay sa ROS pero wala pa kasi ako mapaglagyan. Sira pa yung bumagsak na lagayan ko. Hindi ko pa naayos yun. So pag maayos na, ilagay ko lahat ng kalanchoe na mga ganito doon sa labas. Pati din ito oh. Yan si Violet. Violet ba talagang pangalan nito guys or lavender? Parang lavender. Yan, gusto ko rin itong ilagay sa ROS. Mafarina siya. Yung mga kalanchoe parang may amoy na ano. Ewan, ayoko sa amoy. Gaya ni Flapjack. May amoy, kapareha sila ng amoy. Yung mga farina niya. Tapos yung nag-iisang, ang tawag nito, Haworthiana na nabili ko kay Ma'am Grisel. Ito yun. Si Pearl Drops.
Buti na lang nakita ko to siya kasi bala ko pa naman sanang bumili kay Ma'am Kiss kasi may nakita ako sa kanya na pearl drop. Tapos sabi ko, wow, ito pala yun. Meron na pala ako. So, ayan. Pearl drop pala yung kanyang name. Ang ganda niya, guys. Gandang-ganda ako sa kanya. Kahit green lang, tingnan niyo yung gilid niya. Ayan, at ang dami niyang babies. 1, 2, 3 na yung lumabas. Tapos yung isang baby nito, nakasama nung dumating, binigay ko yun sa kapatid ko. So, yan. Ang ganda hawakan ng dahon niya, guys. Ayan, oh, smooth. Ang ganda niya. Parang yun lang naman lahat yung tanim ko, yung nahuli ko ng tanim. Baka may nakalimutan ako, pero pakita ko na lang siguro sa inyo yun next time. So, ayun, may natumba na naman, guys. Yung variegated ko na zebra. Parang kailangan ko siyang alisin dyan sa... Alisin ko na nga. Wala pa tong roots Yung dahon niya, kumuluntoy. Pero diniligan ko na to. Ayan, mayroon na namang nakapasok dito siguro na hindi taga rito. Ilayo ko muna to dun sa initan. That was it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe my channel. And see you in the next one. Keep growing. Saan ko ba to ilagay? Dito na lang. Diyan na lang muna. Isin ko pa yan.